Prior po sa Reformation, ang isa po sa absent na doctrine is the doctrine of assurance of salvation or yung pagiging tiyak ng kaligtasan. Dahil sa panahon na ito, sa 16th century, ay alam natin na ang doctrine ng church, ng Catholic Church is meritorious. Kaya po sa history ng mga Augustinian monk, ito po yung kanilang chant. Sabi ng Augustinian chant, in thy holy name we have clad in the habit of a monk, that he may continue with thy help, faithful in thy church, and merit eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So, before the Reformation, ang rampant na theology is meritorious salvation. And we know, Martin Luther, sabi ni Martin Luther, yung daw walang assurance of salvation, he who hath not assurance spews faith out. So ang sinasabi ni Martin Luther, kapag wala kang katiyakan ng kaligtasan, it is as if wala kang pananampalataya. And Melanchthon strengthened this understanding. Sabi ni Melanchthon na isa pa ring reformer, that assurance is the discriminating line of Christianity from heathenism. Ang sinasabi ni Melanchthon dito, yung daw assurance of salvation ang naghihiwalay sa lahat ng uri ng relihiyon, mga pagan religions, ang naghihiwalay sa Christianity. While sa ating pong pag-progress ng ating sermon maya-maya, makikita natin na may ibang understanding si Martin Luther and even ang mga reformers prior to John Calvin and the Puritans. Pero I agree with Martin Luther and other reformers in this regard kasi ang rampant dito is meritorious salvation. Walang assurance of salvation dahil alam ni Martin Luther na siya ay nagkakasala and therefore hindi niya kayang ipunin ang kaligtasan. So makikita natin dito what distinguishes Christianity is not merely moral teaching or religious devotion. Pwede ang isang tao ay magkaroon ng religious devotion, maging moral siya, pero ang pagkakaiba ng Kristyanismo sa lahat ng uri ng pananampalataya, but a clear conscience before God. Ang pagkakaroon ng malinis na konsensya sa harapan ng Diyos, grounded in Christ's finished work. Because Christ has fully satisfied divine justice, the believer can have present assurance, not merely future hope. Kaya ito po yung title ng book ni Thomas Brooks, Heaven on Earth. This book is about assurance of salvation. Ina-argue dito sa book na ito ni Thomas Brooks na ang salvation natin ay hindi future, hindi ito lamang future hope, kundi sabi ni Thomas Brooks, pwede nating maranasan ang langit ngayon, heaven on earth. Kaya sabi niya, isang quote po sa book na ito, assurance is a flower of paradise that God sticks but in a few men's bosoms. It is a one thing to be an heir of heaven and another thing for a man to know or see himself an heir of heaven. So ang sabi ni Thomas Brooks, isang magandang bagay na ikaw ay tagapagmana ng langit, pero sabi din ni Thomas Brooks, it is another thing na malaman mo, maranasan mo na ikaw ay tagapagmana ng langit. At ito po ang pag-aaralan natin ngayong umaga sa ating binasa sa 1 John 2, 3-6. Nagbigay po si Apostle John, si John the Beloved, ng mga parameters, paano ba natin malalaman na tayo ay ligtas nga? Paano ba natin mararanasan ang tinatawag na assurance of salvation or katiyakan ng kaligtasan? Pagkatapos pong banggitin ni John na ang mga mananampalatayang ito
ay may araw-araw na tagapagtanggol sa verses 1 to 2. Pinakita niya diyan na si Kristo na matuwid, siya ay araw-araw na nanalangin sa ating pagkakasala. Nagbigay ng assurance si John na ang Panginoong Kristo ay araw-araw na nanalangin para manatili ang ating kaligtasan. Ipinakita naman niya sa ating mga talata ngayong umaga na pag-aaralan natin na mayroong katiyakan ng kaligtasan or assurance of faith. Sabi po niya sa verse 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. So John assumes that it is normal for Christians to be assured of their salvation. Yung pong emphasis doon, sa ganito'y nalalaman natin. Paulit-ulit po yan, na siya'y kilala natin. Si John po ay sigurado na ang mga tao ng Diyos ay mayroong dapat katiyakan ng kaligtasan, at least, hindi naman perfect, but some degree of assurance. At sa mga sinusulatan po niya, kagaya po ng ating mga naririnig na sa tuwing ipinapangaral itong tatlong sulat ni John, ang kanilang problema sa katiyakan ng kaligtasan ay connected or may kaugnayan sa impluensya noong mga tinatawag na mga Docetists or mga Gnostic teachers. Ang ibig sabihin lang po, ang theology or ang tinuturo ng mga Gnostic teachers na ito ay naniniwala ang mga Gnostic teachers na ito na walang kaugnayan ang katawan, ang ating katawang laman sa ating espiritu. Ibig sabihin, para sa kanila, ang katawang laman ay masama. Kaya nga dito, idinil ni John sa unang bahagi na ang totoong Diyos ay nagkatawang tao. Dahil for Gnostics, ayaw nilang kilalanin na nagkatawang tao ang totoong Diyos dahil itong natin is evil at yung ating spirit is good. Kaya sa kanilang understanding, kahit anong gawin mo sa iyong laman, sa iyong katawan, hindi nito maapektuhan yung spiritual life mo. Kahit magpakasasa ka sa kasalanan, para sa mga Gnostics, perfect ang spirit at ito ay babalik at babalik pa rin sa Diyos. At dito po nakaugat ang kaligtasan ng mga Gnostic. Dahil hindi naman nagkakasala ang espiritu and therefore nagpapakasasa sila sa kasalanan. Kaya sabi ni John sa 1 John 4 verses 1 and 2, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang sabi po ni John, ang bawat espiritong nagpapahayag ni Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. So binibigyan ng emphasis ni Apostle John na ang Panginoong Jesucristo bilang pangalawang persona sa Trinidad na Diyos ay nagkatawang tao. It assumes, it proves na redeemable yung katawan, may epekto yung katawan, yung ginagawa natin sa katawan sa ating espiritu. At ito rin pong mga Gnostic na ito, naniniwala rin sila sa higher or secret revelation. So dalawa na yung pundasyon ng kanilang assurance of salvation. Hindi nagkakasala yung espiritu and therefore pupunta sila sa langit at sila lamang yung nakatanggap ng tinatawag na higher and secret revelation. And therefore, sila lamang yung nakatanggap ng kaligtasan. At bagamat siguro naman walang ganong understanding sa ating kalagitnaan, pero itong problema na po ito ngayon, itong problema na ito sa time ni Juan, ay nagpapatuloy pa rin po hanggang ngayon. Maraming mga modern churches ang nag-aakala dahil nakaranas sila ng mga miracles, spectacular experience,
slain in the Spirit, baptism of the Spirit, speaking in tongues, etc. Inaakala nila na sila ay spiritual and they are assured of their salvation. Kaya napaka-relevant po, even ngayon ng ating mga teksto, ngayong umaga. Sa kabila po ng kamalian, ng falsehood ng mga Gnostics sa time ni John and even ng mga charismatic sa time natin ngayon, hindi po nangangahulugan na hindi tayo magkakaroon hindi natin kayang maranasan ang assurance of salvation or katiyakan ng kaligtasan. Dito po sa ating teksto, pinakita ni Juan paano tayo magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Paano natin mai-experience, paano natin marireceive ang assurance of salvation. Sabi po sa verse 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. So may paraan sa ganito, nakilala natin ang Diyos. Verse 5, sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. So paulit-ulit po yung sinasabi dito ni John, pero ang sinasabi lamang ni John dito, may mga paraan para malaman natin na tayo ay citizens of heaven. Pero makikita po natin na ang kaalaman ng katiyakan ng kaligtasan, tandaan po natin, in contrast, while may context po sila Martin Luther, for Martin Luther and other reformers, assurance of salvation is of the essence of faith. So, ang sinasabi ng mga reformer, kapag ikaw ay hindi pwedeng wala kang assurance of salvation kapag ikaw ay naligtas. Pero sa development ng theology, lalo sa pagdating ni John Calvin, and ito na po yung, I believe, ito yung biblical, makikita natin na ang katiyakan ng kaligtasan ay hindi po laman or essence of faith. The assurance of salvation is not of the essence of faith. Ang ibig ko pong sabihin dito ay maaaring maligtas ang isang makasalanan nang walang katiyakan ng kaligtasan. So, hindi po kondisyon na dapat ikaw ay tiyak na tiyak. So, while, kumbaga ang sinasabi natin dito, assurance of salvation flows from faith. Ito yung ebidensya or bunga ng pananampalataya. Dahil malaman mo man o hindi ang katiyakan ng kaligtasan, may naunang nangyari. At ito ang natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Rooted sa triune plan ng Diyos, yung plano ng Trinidad na Diyos before the foundation of the world. Ito'y may mga naunang ng pangyayari. Ang Diyos, ang Trinidad na Diyos ay nagplano before the foundation of the world. Before ka magkaroon ng faith, before ka mag-decide for Christ, ang triune God ay umibig na, nagmahal na sa inyo. So dito nakaugat ang pananampalataya natin at ito ay nangyari sa kasaysayan sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo at ang bunga nito sa atin ay ang kapatawaran ng kasalanan. So pwede po, maganda ma-establish natin, pwedeng maligtas ang isang makasalanan nang walang katiyakan ng kaligtasan dahil ito ay ang ground nito ay ang gawa ng Trinidad na Diyos before the foundation of the world and in history. Subalit ang katotohanan ito po, na bagamat grounded ito sa plano ng Trinidad na Diyos before the foundation of the world at sa cross event ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po ito nangangahulugan na hindi dapat nating alamin ang katiyakan ng kaligtasan. While again, hindi ground yung ating pagkaalam ng katiyakan ng kaligtasan, pero ito ay nagdadagdag sa ating experience para maluwalhati natin ang Panginoong Hesukristo. At hindi po tayo iniwanan ng Diyos na hindi natin malalaman. Binigyan tayo ng Diyos ng paraan para maging tiyak sa ating kaligtasan. Kaya po ang message po natin for this morning, the foundation of our assurance of salvation
is Jesus Christ and His finished work. And God has given the means to have assurance of salvation. So, yun po yung magkaibang salita na mahalaga, the foundation and the means. Ulitin ko po, the foundation of our assurance of salvation is Jesus Christ and His finished work. And God has given the means to have assurance of salvation. Ang pundasyon ng katiyakan ng ating kaligtasan ay si Jesu Kristo at ang kanyang tinapos na gawa at nagbigay ang Diyos ng mga paraan, ng mga kaparaanan upang magkaroon po tayo ng katiyakan ng kaligtasan. So grounded ito sa plano ng triune God before the foundation of the world as applied in history, sa cross event, sa person ni Christ at sa kanyang work. And God, binigyan tayo ng Diyos ng mga ordinary means, tangible means, hindi something heavenly na hindi kayang mahawakan. Binigyan tayo ng mga tangible means upang maranasan natin ang assurance of salvation. So dalawang bagay po ang ating pwedeng makita sa ating teksto. Ang una po, the essence of assurance of salvation or ang kakanyahan ng katiyakan ng kaligtasan. Secondly, the evidence of assurance of salvation, ang ebidensya ng katiyakan ng kaligtasan. So ang una pong pwede nating makita po sa ating teksto, the essence of assurance of salvation. Ang sabi po again ng verse 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. So, kapag ginamit po yung salitang nalalaman, redundant nga po yung paggamit dito ni John, nalalaman, kilala. Kapag po ginagamit po ng Biblia, ang salitang nalalaman, kilala, knowing, ito po ay nagpapakita ng napaka-personal, deep, and intimate relationship or knowledge. For example po, sa Genesis 4, verse 1, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. So, nakilala lang daw, naglihi na agad. So, nakilala lang, nalaman yung pangalan, nabuntis na kagad si Eva. Hindi po. Yung word po na knowing, knowledge, nalaman, ito po ay nagpapakita ng intimate at malalim na relasyon. At hindi lang po, pinapakita po nung salitang ito na nalalaman natin na siya'y kilala natin, ito ay nagpapakita ng malalim na relasyon sa Panginoong Hesukristo. At hindi lamang po relasyon kay Kristo, kundi primarily yung pakikiisa natin kay Kristo or yung ating union with Christ. Verses 4 and 5. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi mamaya po natin ito bibigyan ng pansin, pero yung word lang po muna ang tingnan natin. Sabi doon, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Pero sabi ni John, ngunit ang sino mang tumutupad sa kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. So, yun yung salita po na gusto ko po munang bigyan ng emphasis. Tayo'y nasa Kanya. Ibig sabihin, ipinapakita po dito ang napakahalagang katotohanan na tayo ay na kay Kristo. We are personally united with Jesus Christ. Ito po yung tinatawag natin na union with Christ. Ginamit rin po yan, yung language na yan, tayo'y nasa Kanya ni Apostle Paul ng ilang beses. For example po, 2 Corinthians 5:17, kaya't kung sino man ay na kay Kristo, so union with Christ, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan niyo ang lahat ng
ang lahat ay naging bago. So, na kay Kristo, tayo'y nasa Kanya. So, same language. Galatians 3:26, sapagkat kay Kristo Jesus, again, union with Christ, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ipinapakita po nito na ang katiyakan ng kaligtasan, primarily, the essence of assurance of salvation is knowing Christ, ang pagkakilala kay Kristo, na tayo ay kaisa ng Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin po ng knowing Christ, union with Christ, ibig sabihin, lahat ng mga pagpapala na na-attain ng Panginoong Hesukristo in His perfect obedience, in His passive and perfect obedience, active obedience, lahat ng mga pagpapala na na-purchase niya, kung ano yung totoo kay Kristo, ay totoo rin sa mga mananampalataya. Ito yung pagpapala ng mga pagpapala ng kaligtasan. At kasama po sa dimension ng assurance of salvation, ang katotohanang tayo ay nananatili sa Kanya. We are abiding in Him. Verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya. So, ibig sabihin, ang sinasabi dito ni Juan, pwede po tayong magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan kung tayo ay nananatili kay Kristo. Mamaya, mas magiging specific po tayo. Ibig sabihin, as believers, our claim to abide in Christ is proven by walking as Christ walked. Yun yung sinabi ni John, ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. So, ang essence ng assurance of salvation is knowing Christ, at kasama sa dimension na ito ng knowing Christ is abiding, pananatili sa Panginoong Hesukristo. At ito ay napapatunayan na tayo ay lumalakad ng kagaya ni Kristo. Ang pangako ni Jesus na siya ay mananatili sa atin at tayo ay mananatili sa Kanya. So ito po yung simpleng point natin dito. Essence of assurance of salvation is having a relationship with Christ, that we are united with Him and abide in Him. So ang laman ng Kristiyanong katiyakan ng kaligtasan ay ang pagkakaroon ng relasyon, covenantal relationship kay Kristo, na tayo ay kaisan sa Kanya at tayo ay nananatili, may pananatili sa Kanya. At ito po ay nakikita sa araw-araw na pagkilala natin kay Kristo. Knowing Christ. Ito po yung aim ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, Philippians 3 verse 8, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ang context po nitong chapter 3 ng Philippians, sa unang bahagi, may mga nagmamalaking Judaizers or mga Hudyo na sila ang legitimate sons of Abraham dahil nasa kanila ang kautusan, nasa kanila ang lumang tipan. Pinagmalaki, kung sabi ni Pablo, kung mayroong pagmamalaki, mas higit ako, kaya kong magmalaki. Ako ay legitimate na Pariseo, legitimate na Hudyo, legitimate na Israelita. Pero ang sabi ni Apostle Paul, ang mga bagay na ito na pwede niyang ipagmayabang ay inari niyang kalugihan. Bakit daw? Ang kahalagahan na makilala niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang hamon po sa atin dito, paluguin mo ang iyong pagkakilala kung sino si Kristo kung gusto mong magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan.
Kaya po maraming totoong mananampalataya ang walang katiyakan, maraming doubts and fears sa kanilang salvation ay dahil napakaliit ng pagkakilala nila kay Kristo. Nakikilala lamang si Kristo ng even ng mga true believers as ticket papunta sa langit. While pwede po yung gamitin ng Panginoon, yung maliit na katotohanan na yun dahil sovereign ang Panginoon, dahil hindi naman tayo naligtas according to our knowledge, yung ating pagiging yung theological precision, pwedeng gamitin yung maliit na katotohanan na yun, pero kaya mabilis tayong mag-doubt, mabilis tayong mawalan ng katiyakan ng kaligtasan dahil maliit ang pagkakilala natin, kokonti ang pagkakilala natin kay Kristo. Kaya ang pwede po natin dito na gospel cure, the more we know Christ, the more we become assured of our salvation. Kapag nakikilala natin ang kadakilaan ng persona ni Kristo, ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng kanyang ginawa, ang plano ng Triune God, the more we become assured of our salvation. Tandaan natin, while yung emphasis ng ating mga text is about obedience to the law, tandaan natin that obedience flows from a sincere, regenerated, and sanctified heart. Kaya yun po yung malaking pagkakaiba natin sa ibang mga religion, particularly ng Roman Catholic, na meritorious work salvation, nakadepende sa performance. While mamaya bibigyan natin ng emphasis yung obedience, pero ang pagkakaiba ng Kristyanismo, yung obedience natin flows from a sincere, regenerated, and sanctified heart. Kaya po, nabanggit ko kanina na walang assurance of salvation sa time ni Martin Luther. Dahil si Martin Luther po, kapag narinig niya yung righteousness of God, ang understanding lang niya sa righteousness of God ay holiness of God lang. Ang ibig sabihin dito ni Martin Luther, na kapag nababasa niya yung righteousness of God, natatakot siya dahil alam niya na siya ay makasalanan. May isa pang time na naglilinis siya ng church at kumidlat. Natakot siya dahil alakala niya yun na yung puot ng Diyos sa kanya. Walang assurance of salvation si Martin Luther. Dahil ang reading niya sa righteousness of God ay limited lamang sa justice na galit ang Diyos sa isang makasalanan na tulad niya. Kaya punong-puno siya ng takot. Pero nung binasa niya sa original na Greek yung righteousness of God, nakita niya na yung righteousness of God ay hindi lang pala yung kabanalan ng Diyos. Ang katuwiran din pala ng Diyos, ito yung katuwiran na ibinibihis sa mga makasalanan upang hindi niya matanggap ang puot ng Diyos. Sabi ni Martin Luther, Thereupon I felt myself to be reborn and to have gone through open doors into paradise. The whole of Scripture took on a new meaning, and whereas before the justice of God had filled me with hate, now it became to me inexpressibly sweet in greater love. This passage of Paul became to me a gate to heaven. Noong binigyan siya ng spiritual na understanding, nakita ni Martin Luther na ang righteousness of God din pala is something na ibinibihis, ini-impute, hindi lang yung hatred ng Diyos sa sin. At dito, si Martin Luther ay nagkaroon ng kaligtasan, and ito po ang nagsimula ng Reformation. Nagpakita na pwede nating maranasan ng kaligtasan. Subalit, kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, maaring naririnig mo ang salita ng Diyos, maaring nag-aakala ka na ikaw ay mananampalataya dahil sumusunod ka naman sa kautusan ng Diyos. Pero kung ikaw ay walang pananampalataya kay Kristo,
hindi mabuting gawa ang ground ng kaligtasan. Ang ginawa lamang ng Panginoong Hesukristo. Yung sinasabi ni Apostle Paul, ang makilala ang katuwiran ni Kristo at doon sa later verses noon, ito yung katuwiran na hindi, ito yung biyaya na hindi nakukuha sa mabuting gawa. Ito ay sa pananampalataya lamang. At ang katuwiran na ito ay ibinibihis. Yung righteousness na ito ay outside of us. Ito ay legally ibinibihis, ibinibilang sa isang makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sa atin naman pong mga mananampalataya, kumusta po ang inyo pong Christian life? Araw-araw niyo po bang kinikilala sa inyong pagbabasa ng Biblia ang Panginoong Hesukristo? Sa mga ministers, kagaya ko rin po, na nagbabasa na lang ba tayo ng Biblia upang may i-preach, pero hindi makilala pa ang Panginoong Hesukristo? Nawa, kung gusto po nating magkaroon ng kagalakan sa ating kaligtasan, ay nawa, mas kilalanin pa natin si Kristo sa kanyang salita at sa kanyang mga ordinansya. Because knowing Christ is enjoying Christ. Kagaya nung nangyari kay Adam and Eve, nung nakilala ni Adam si Eve, nagbunga yung pagmamahalan nila at ito ang bunga si Cain. So nagpapakita na yung pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi lang paghanga sa malalalim na teolohiya. Hindi po si Kristo ay isang subject lamang na dapat malaman natin yung mga malalalim na bagay about Him, kundi si Kristo ay isang persona na dapat tayo ay magkaroon ng malalim na pagkakilala at relasyon sa Kanya. Knowing Christ is enjoying Christ. So ito po yung essence of faith, knowing Christ. Ang ating pong second point na mas emphasis sa ating teksto, ang ebidensya ng katiyakan or the evidence of assurance of salvation. Hindi lang po ipinakita ni John ang essence ng katiyakan ng kaligtasan, ipinakita niya ang manifestation nito or ang ebidensya ng katiyakan ng kaligtasan. So tatlong bagay po ang pwede nating makita dito na ating pong i-discuss na sinabi po ni John explicitly. Una po, na pwede po nating makita na ebidensya ng kaligtasan or assurance of salvation, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Verse 3, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. So yun daw yung ebidensya na tayo ay na kay Kristo. Verse 4, ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. While good works are not the foundation of assurance of salvation, hindi po yun yung foundation, hindi yun yung basis ng ating kaligtasan, pero yung pagsunod sa kautusan, ito yung ebidensya ng ating kaligtasan. Kaya po, in the new covenant, wala na pong separation yung gospel and law. Sabi ng ating confession of faith in the administration of the new covenant, ang sabi ng confession of faith natin, the law and the gospel sweetly comply. Ang ibig sabihin po noon, in the new covenant, hindi po natin kaaway ang kautusan. Sa justification, before tayo maging anak ng Diyos, kaaway natin ang kautusan. Ito ay sabi ni Apostle Paul sa Romans 3, ang kautusan daw ay binubusalan, yung gaging, binubusalan yung ating bibig upang hindi tayo makapagmayabang. Kapag pinag-uusapan ang justification before God, kaaway natin ang kautusan. Pero kapag nakapasok na tayo sa bagong tipan, sa pamamagitan ni Kristo, ang kautusan po ay hindi na natin kaaway. Kaibigan na ito. Kaya yung sincere, regenerate heart, igagabayan siya ng kautusan. Kaya yun yung sinasabi dito ni John,
Gusto mong malaman na ikaw ay mananampalataya talaga? Ang tanong, pilit mo bang sinusunod ang kautusan? Hindi palaging may joy, pero naroon lagi yung disiplina ng pagsunod sa kautusan. Sabi ni Joel Beakey, the practical evidence of authentic God-given faith is a new lifestyle that reflects a different orientation spiritually and emotionally. A believer is no longer shaped by the thinking, opinions, and values of this world, but by the commandments of God. When Christ comes into sinners' life, He grants the loving desire to embrace the commandments of God. So kaya ang sinasabi natin na hindi nakaaway ng believer ang kautusan dahil si Kristo mismo yung nagbigay ng desire to enjoy the law. Kaya wala ng separation sa New Covenant sa isang believer ang law and gospel. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pangangaral na ang emphasis palagi ay ito ay para, while hindi po ito masama, pero sa ating mga believer, dapat ang emphasis po ng pagtuturo ay hindi lamang na yung kautusan ay nagpo-provoke, pinapakita ang pagiging makasalanan ng mga makasalanan, kundi bilang mga minister ng New Covenant, bilang mga believer, dapat hindi po mawawala sa atin yung emphasis sa third use of the law for our sanctification. Ito dapat ang naririnig natin sa mga pulpito. Maraming paraan ng Diyos para tayo ay maging banal, pero isa po sa ginagamit ng Diyos ay ang kautusan. Dahil ito po yung ebidensya na tayo ay mananampalataya. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng desire sa atin to joyfully embrace the commandments of God. Number 2 na pwede po nating makita sa ating teksto, pagsunod sa salita ng Diyos. So, specific doon sa kautusan, sabi po sa verse 5, ngunit ang sino mang tumutupad sa kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalamang nating tayo'y sa Kanya. Hindi po ibig sabihin na imperfect yung pag-ibig ng Diyos dahil wala tayong assurance of salvation. Hindi po yun yung ibig sabihin ni John. Ang ibig sabihin po dito ni John, kapag sinusunod po natin ang salita ng Diyos, pinapaniwalaan natin ang mga pangako ng Diyos, yung mga future blessings, and daily bread na pangako ng Diyos, kapag sinusunod, nananampalataya tayo sa mga pangako ng Diyos, ang ibig sabihin po na yung love ng Diyos ay perfected in us. Ang ibig sabihin po nun is yung experience ng joy. Nararamdaman natin na malapit tayo sa Diyos. At tandaan po natin mga kapatid, hindi po masama ang pakiramdam, ang emotion. Gaya nung pinoint out ko kanina, yung sincerity. Kasi may mga pangangaral na imbalance na don't trust your emotion. Okay lang na hindi ka masyadong. Ang mahalaga, sinusunod mo ang salita ng Diyos. Hindi. Gaya ng in-establish natin kanina, yung obedience flows from a sincere and regenerate hearts and emotion. So, wag po tayong maging allergic kapag pinag-usapan ng emotion. Dahil yung emotion po, even our emotions are redeemed by Christ and cleansed by Christ. Kaya po, ayun yung sinasabi dito ni John, nagiging ganap sa atin, nagiging emotional tayo sa mga pangako ng Diyos at ito ay pinapakita nito ang katiyakan ng ating kaligtasan, ang pagsunod, pananampalataya sa kanyang mga salita. Thirdly, ang paglakad ng kagaya ng paglakad ni Kristo. Yun yung sinabi po sa verse 6. Sabi doon, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya, yung abiding in Him, sabi ni John,
ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. So hindi po masama yung imitate Christ dahil ito ay na-abuse ng Roman Catholic na nawala, hindi grounded sa gospel. Pero in-establish natin na ang ground ng pagtanggap sa atin ng Diyos ay ang katuwiran ni Kristo. Dahil na-establish natin ito, walang masama po sa paglakad ng kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin po natin, ang ibig sabihin po nito, ang ibig sabihin ng paglakad ng kagaya ni Kristo ay pinapahalagahan natin ang mga bagay na mahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. John 6:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang motivation is to obey the Father. Ang ibig sabihin po, ilang mga ibig sabihin ng paglakad ng kagaya na kay Kristo, si Kristo ay sumunod sa kautusan ng mayroong pag-ibig sa Ama at sa mga mananampalataya. So, ang pagkakaroon ng pag-ibig sa kautusan ng Diyos, ito pa yung isang expression na tayo ay lumalakad kay Kristo, ang pagkakaroon ng awa sa iba. Meron tayong mercy sa iba. John 13 verse 15, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. At kasama po dito ang kapatawaran, ang pagpapatawad sa nagkasala sa atin, kung paanong pinatawad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo gumaganti ng gawang masama sa mga taong gumawa ng masama sa atin. 1 Peter 2:23, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Ito yung Christ-like, ito yung ginawa ng Panginoong Hesukristo na dapat nating gayahin kapag tayo ay nakaka-receive ng mga slander, ng mga masasamang bagay. At sabi rin ng Luke 23:34, sinabi ni Jesus, noong siya ay inaalipusta, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi nagkaroon ng paghihiganti ang Panginoong Hesukristo, bagamat siya ang Diyos na matuwid, siya ang Diyos na banal, pero walang anumang gatiting ng paghihiganti at kasalanan kay Kristo, kundi ipinanalangin niya sa Ama. Kaya ang point po natin dito, ang ebidensya na ikaw ay mayroong katiyakan ng kaligtasan ay lumalakad ka ng kagaya ng paglakad ng Panginoong Hesukristo. Yun po yung tatlong bagay. Ang pagsunod sa kautusan, ang pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Ito yung mga ebidensya na tayo ay naligtas. At ito po yung problem sa tinatawag na higher life movement. At ito po yung na-mention ko kanina. Tinitingnan nila na ang assurance of salvation, may idea sila, yung tinatawag na carnal Christian, na pwede kang maging Christian, subalit ikaw lang ay carnal. Ang ibig sabihin nila doon, pwede kang maging totoong Kristiyano, pero dahil wala pa yung tinatawag na second blessing or second wave of grace, ito yung sa pamamagitan, naaatin ito sa pamamagitan ng speaking in tongues, miracles, hindi ka pa spiritual Christian, kundi carnal ka lamang. Pero nakita natin, hindi natin kailangan ng mas spectacular na mga experiences. Ito ay ordinaryo. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, pagsunod sa salita ng Diyos, at paggamit din ng mga kaparaanan ng biyaya. Kaya ang ugat po ng lahat ng kawalan ng doubts,
ng assurance of salvation ay ang kawalang kaseryosohan sa pagsunod sa Diyos. Kaya po nawawala, nararamdaman natin na parang malayo ang Diyos sa atin dahil wala tayong kaseryosohan na sumunod sa Diyos. Sabi ni Spurgeon, the lack of practical obedience to Christ is the root of 999 of every 1,000 of our doubts and fears. So yung ating daw mga doubts and fears, sabi ni Spurgeon, ay 99 of every 1,000 of our doubts and fears. Nakaugat ito sa lack of our obedience. At dahil po sa kasalanan, inaalis ng Diyos ang kagalakan ng ating kaligtasan at hinahayaan niya na tayo ay magkaroon ng kalungkutan. While tayo po yung nagkakasala sa Panginoon, hindi tayo sumusunod sa Diyos, pero tandaan natin na ang Diyos mismo ang nag-aalis ng pakiramdam na ito. Ang Diyos mismo ang nag-aalis ng joy na ito. Isa po sa favorite chapter ko sa Westminster Confession of Faith and 1689 Confession of Faith ay ang chapter 18 on assurance. Very comforting and challenging. Sabi po ng Confession of Faith natin, chapter 18, paragraph 4, isa po itong mabigat na chapter. Sabi po ng ating confession, true believers may in various ways have the assurance of their salvation shaken, decreased, or temporary loss. This may happen because they neglect to preserve it or fall into some specific sin that wounds their conscience and grieves the spirit. It may happen through some unexpected or forceful temptation, pero ito po yung nag-struck sa akin, sabi ng Confession of Faith natin, or when God withdraws the light of His face and allows even those who fear Him to walk in darkness and to have no light. Sabi ng Confession of Faith natin, maraming mga paraan bakit nawawala ang kaligtasan, pero ang sabi doon, or when God withdraws the light of His face. Ang sinasabi ng confession na para bang tumatalikod ang Diyos, yung mukha ng Diyos sa atin upang tayo ay lumakad sa kadiliman. At ang pakiramdam na ito po ay nawawala. Again, ulitin natin, hindi nawawala ang kaligtasan. Yan ay purchased by Christ eternally. Hindi po yan once and for all, hindi nawawala ang kaligtasan, pero yung joy of salvation, yung assurance of salvation ay nawawala. At ito po ay dahil sa hindi maayos na paggamit ng mga kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Kaya po nawawala, of course, sabi ng confession, dahil sa ating disobedience, at rooted po ito dahil hindi ginagamit natin ang kaparaanan ng salita, kaparaanan ng biyaya ng Diyos. At ang isa po dito na kaparaanan ng biyaya na ordinary at araw-araw nating pwedeng maranasan ay ang pribadong pananalangin. Yung lack of obedience, lack of desire to know God, dahil po yan lacking yung prayer, yung private prayer life natin. Ni-establish kanina natin na yung essence of assurance is knowing and enjoying Christ. At isa po sa napaka-ordinaryo na pwede po nating ma-enjoy si Christ is through our private prayer. Nasaan ka man, anong oras man, pwede kang manalangin privately. At kaya po tayo ay nahuhulog sa kasalanan, nawawala ang katiyakan ng kaligtasan dahil lacking ang ating pribadong panalangin. Pero gusto ko lamang pong i-mention, bakit inaalis ng Diyos? Bakit nag-withdraw siya? Para bang tinatalikod niya yung mukha
niya sa atin at tayo ay lumalakad sa kadiliman. Nagbigay po ang isa ring Puritan din po si Anthony Burgess. Nagbigay siya ng 5 reasons God might withhold assurance from His people. Sabi po ni Anthony Burgess, bakit daw itinatalikod ng Diyos ang kanyang mukha? Number 1, that we might understand how bitter sin is. Yun daw yung sabi ni Burgess, na kaya daw sa providensya ng Panginoon na parang tayo ay malayo sa Diyos upang makita natin kung gaano kapait, kung gaano kalungkot, kung gaano kasama ang kasalanan. Number 2, that God might keep us low and humble in ourselves. So ipinapakita daw nung pagtalikod ng Diyos sa atin ay upang tayo ay mas maging mababa at makita natin na wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Number 3, that we might value assurance even more when we have it in a larger measure. So kaya daw nawawala yung comfort ng Diyos na parang tumatalikod siya upang mas ma-cherish natin even more ang assurance of salvation. Ako po ay mahilig mag-camping at isa tunan ko sa camping and biking, sa tuwing gumagawa po ako ng biking and camping, mas na-appreciate ko yung mga normal things, yung maayos na pagtulog. Sa camping po, nakahamok lang ako. So after kong mag-camping, parang luxury yung simpleng kama ko. At kapag nagbabike sa mainit, mahilig na tayo magreklamo sa jeep, pero sa biking, kapag nag-jeep ka, parang luxury na rin. Mas nakikita ko yung kahalagahan ng mga normal things na ito, na sometimes hindi ako nagpapasalamat sa Diyos sa mga normal things na ito. Ganun din po yung assurance of salvation. Itinatalikod ng Diyos ang kanyang mukha upang mas makita rin natin na napakahalaga ang pagkakaroon ng assurance of salvation. Number 4, that we might pursue obedience to God even more and give Him glory for our obedience to Him. So ito ay nagpapakita ba sa totoong mananampalataya ng marami pang pagsunod sa Diyos. Number 5, that we may become experienced Christian who know how to comfort others in distress over their lack of assurance. So kaya daw pala pinapa-experience sa atin yung pagkakaroon ng kawalan ng assurance of salvation upang kapag na-attain muli natin ang assurance of salvation, ay pwede tayong effective na magpayo sa mga mananampalataya rin na walang assurance of salvation. Kagaya po ng panalangin ni David. Alam natin yung story ni David na siya ay nagkasala kay Bathsheba at kinonfess niya ito sa Psalm 51. Anong sabi niya? Restore to me the joy of your salvation. Hindi sinabi ni David na nawawala yung kaligtasan, but the joy of salvation. Pag binasa niyo po yung Psalm 51, sabi niya doon yung bumali, yung pagalingin mo yung mga buto ko na iyong binali. Ibig sabihin, ang nagtanggal nung joy of salvation ay ang Diyos mismo. At helpful po for me yung mga present ni Anthony Burgess. So nawa, ma-experience po natin ito. Subalit kung may kinakausap ako dito na nag-aangking kang mananampalataya kay Kristo, subalit may iniibig ka pang kasalanan, wala kang nararamdamang matinding kalungkutan sa tuwing ikaw ay nagkakasala, ang warning po ng ating confession, maaring hindi ka pa mananampalataya. Dahil pwede mong maramdaman ang katiyakan ng kaligtasan nang wala ka naman talagang tinanggap na kaligtasan. Again, our confession of faith, translate po ito sa Tagalog, 18 paragraph 1, maaring dayain ng may mga pansamantalang pananampalataya at mga ibang di ipinanganak na muli ang kanilang sarili ng maling pag-asa. Maaari rin silang magkaroon ng makalamang pag-aakala na sila ay nasa kagandahang loob ng Diyos.
at kalagayan ng kaligtasan. Ang ganyang pag-asa nila ay mawawala. So maaring dayain, sabi ng Confession of Faith, natin ang ating mga sarili na tayo ay ligtas kung wala yung ating binanggit na tatlo, pagsunod sa kautusan, pagsunod sa salita ng Diyos at paglakad ng kagaya ng Panginoong Hesukristo. Pinag-aralan po natin sa Hebrews na yung mga hypocrites, pwede silang maging kaamoy ng Kristiyano, pwede silang magsuot ng katulad ng pagiging Kristiyano, pwede silang magsalita, pwede silang umawit, pwede silang sumamba ng kagaya ng Kristiyano. Pero ang pagkakaiba ng totoong mananampalataya is yung repentance. Ito ang panagot din sa ating pagtalikod. Kaya ang challenge po sa atin, knowing that backsliding, diminishing assurance ought to keep us active in searching our souls and pursuing holiness. Again, hindi po ground yung holiness, pero ito po yung ebidensya ng ating katiyakan ng kaligtasan. Napakaganda po ng pastoral heart ni John the Beloved. Pakinggan niyo po yung sinabi niya sa 1 John 5:13. Sabi ni John, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Yung pastoral heart ni John, sinulat daw niya mga sulat niya, yung mga ibig sabihin mga mananampalataya na ito. Mayroon na silang eternal life, pero sabi ni John, that you may know that you have eternal life. Assurance of salvation. Gusto ko po itong i-apply sa panglingguhan nating pagsamba. Lahat ng bahagi ng ating pagsamba tuwing Lord's Day, ito yung a call to worship, reading of psalm, reading the law, reading the gospel, singing psalms and hymns and spiritual songs, preaching of the word, reading of the word, doxology, benediction. Ang sabi ni John, lahat daw ng ito ay para tayo ay maging tiyak sa ating kaligtasan. Hindi ito nilagay ng Diyos, hindi ito inutos ng Diyos para lang maging consistently RPW yung worship natin o regulative principle ang worship natin. May intention lahat ng bahagi ng ating pagsamba at kasama rin yung lahat ng bahagi ng ating Sabbath keeping. It is for our assurance of salvation, that you may know that you have eternal life. At sa mga ordinaryong kaparaanan na ito, nalalaman mo, mararanasan mo, malalasahan mo ang biyaya ng Diyos sa iyo sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sa tuwing pumasok pa lamang ang isang member sa pintuan na yan, nagpapakita yan ng faithfulness ng Diyos. Nanalangin ka para sa kapwa mananampalataya mo na sanctify them in your truth. Kapag may pumasok sa pintuan na yan na member, dinidinig ng Diyos. Ibig sabihin, tinitiyak ng Diyos na totoo ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako. Sa tuwing nararanasan po natin ang banal na hapunan, ito yung pinaka-intimate, more emotional, physical part of our worship. Kung gaanong, sabi ng Heidelberg Catechism, kung gaanong katotoo na lumapat ang tinapay, na amoy natin ang katas ng ubas, na inom natin ang katas ng ubas. Ganun katiyak ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Napaka-ordinaryo. In contrast sa idea ng mga Roman Catholic and Charismatic, ito ay mga ordinary means of grace. Gusto ko pong magtapos sa sinabi ni Thomas Brooks again sa Heaven on Earth. Sabi niya, it was the principal end of Christ's institution of the sacrament of the supper that He might assure them of His love, and that He might seal up to them
the forgiveness of their sins, the acceptance of their persons, and the salvation of their souls. The nature of a seal is to make things sure and firm. Yung daw nature ng Lord's Supper is to make things sure and firm. So magpasalamat po tayo sa Diyos dahil nararanasan po natin ang Lord's Supper weekly. At ito po ay dakilang pagpapala ng Diyos. Ina-assure ka ng Diyos sa lahat ng iyong senses, sa mata, sa bibig, sa tenga, sa pang-amoy. Ina-assure lahat ng senses mo na ang Diyos ay umibig sa iyo at nagkatawang tao para sa iyo upang patawarin ka sa iyong kasalanan. At ito yung dokumento. Ito ang certificate. Ang banal na hapunan, ang bautismo, ang certificate. Dokumento na tayo nga ay mayroong kaligtasan. At ito ang nagbibigay po sa atin ng pakiramdam, ng kagalakan, ng katiyakan, ng kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa sulat po na ito ni John. Bagamat may magkaibang context sa kanyang sinusulatan, ito po ay relevant pa rin sa amin dahil kung gaano katotoo yung doubt ng mga believers sa time ni John, hindi po ito nagbabago. Hanggang ngayon po, madalas po kami ay nag-aalinlangan, mayroon po kami mga takot, may mga doubts kami kung kami ba ay mananampalataya na. Salamat po sa mga ordinary parameters, paano namin malalaman na kami nga ay citizens of heaven at iniligtas ng Panginoong Hesukristo. Kayo po ang magbigay ng application sa aming napakinggan. Kayo po ang magbigay sa amin ng sincere hearts na sundin ang inyo pong kautusan, sundin ang inyo pong salita at lumakad ng kagaya ng Panginoong Hesukristo. Kayo rin po ang magbigay sa amin ng joy na ganapin namin po ang mga ordinary means of grace, kagaya po ng Word of God, prayer, sacrament, and including po ang private prayer. Kayo po ang maglapat nito sa amin, O Diyos, at kayo rin po ang magligtas ng mga wala pa sa inyo sa aming kalagitnaan. Tunay na makita nila na totoo na banal ang Diyos at siya ay namumuhi sa kasalanan, subalit may uri ng katuwiran na ibinibihis, ibinibilang, at ito po ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo na matatanggap sa pamamagitan na lamang ng pananampalataya. Bigyan niyo po sila ng pananampalataya upang makita nila si Kristo bilang tagapagligtas at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. At kung may kinakausap po kami dito na nangihina, nagda-doubt sa kanilang kaligtasan, nawa ay maging comfort po ang pangangaral na ito at mamaya din maging comfort po sa amin, magkaroon po kami ng assurance of salvation sa pagpartake po namin ng banal na hapunan. Kayo lamang po ang mag-glorify sa pangangaral na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.